Today's proclamation of the Word of God is in the Epistle to the Hebrews, a reading from chapter 5. Every high priest taken from among men is appointed for men in things pertaining to God, that he may offer both gifts and sacrifices for sins. He can have compassion on those who are ignorant and going astray, since he himself is also subject to weakness. Because of this, he is required as for the people, so also for himself, to offer sacrifices for sins. And no man takes this honor to himself, but he who is called by God, just as Aaron was. So also Christ did not glorify himself to become high priest, but it was he who said to him, "You are my son, today I have begotten you." As he also says in another place, "You are a high priest forever, according to the order of Melchizedek, who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with vehement cries and tears to him who was able to save him from death, and was heard because of his godly fear. Though he was a son, yet he learned obedience by the things which he suffered. And having been perfected, he became the author of eternal salvation to all who obey him, called by God as a high priest according to the order of Melchizedek." The word of the Lord. Thanks be to God. Please stand for our responsorial psalm, Psalm 110, and our response, "You are a priest forever in the line of Melchizedek." Together. You are the priest forever in the line of Melchizedek. The Lord said to my Lord, "Sit at my right hand till I make your enemies your footstool." Response, You are a priest forever in the line of Melchizedek. The Lord shall send the rod of your strength out of Zion, rule in the midst of your enemies. Response, You are the priest forever in the line of Melchizedek. your people shall be volunteers in the day of your power. In the beauties of holiness, from the womb of the morning, you have dew of your youth. Response, You are a priest forever in the line of Melchizedek. the Lord has sworn and will not relent. You are a priest forever, according to the order of Melchizedek. Response, You are a priest forever in the line of Melchizedek. glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The Lord be with you. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Mark chapter 2. Glory to you, Lord Jesus Christ. The disciples of John and the Pharisees were fasting. Then they came and said to him, "Why the disciples of John and all the Pharisees fast, but your disciples do not fast?" And Jesus said to them, "Can the friends of the bridegroom fast while the bridegroom is with them? As long as they have the bridegroom with them, they cannot fast. But the days will come when the bridegroom will be taken away from them, and then they will fast in those days. No one sew a piece of unstrung cloth on an old garment, or else the new piece falls away from the old, and the tear is made worse. And no one puts new wine into old wineskins, or else the new wine bursts the wineskins. The wine is spilled, and the wineskin
are ruined, but new wine must be put into new wineskins. The Gospel of the Lord. Please be seated. Sa ating Gospel ngayon sa Mark 2, chapter 18, verse 22, tinatanong nila si Jesus kung bakit nag-aayuno ang mga alagad ni St. John the Baptist at mga alagad ng Pariseo. Samantalang sa kanya hindi. At sinagot sila ng ating Panginoong Yesus. Makapag-ayuno ba ang mga panauhin sa kasalan, samantalang kasama pa nila ang lalaking ikakasal? Hindi, sabi ng Panginoon. Kapag wala na ang ikakasal, saka pa lamang mag-aayuno. Ano po ang ibig sabihin ng pag-aayuno o fasting? Ang pag-aayuno po ay tanda ng pagsisisi at pagtalikod ng kanilang mga kasalanan. Ganun din sa atin, ito rin ang ginagawa noon ng mga ninuno sa Old Testament. Kung maalala natin sa Book of Jonah, nung inutusan ng Diyos si Jonah pumunta sa Nineveh at pinagsabihan ang mga tao doon. So nakita natin ang hari ng Nineveh nagdamit ng sako. O kaya nagbuhos ng abo. Palatandaan na sila'y nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Ang sa ating henerasyon ngayon, sa bagong tipan, ito po ay reminder sa atin ng Panginoon. Kung tayo'y magsisisi, magtalikod sa ating kasalanan, ay tayo papatawarin ng ating Panginoon. Amen? Sa pamagitan ng pag-aayuno. Hindi lamang, mga kapatid, sa pamagitan ng pag-aayuno, ay dapat din nating kaligtaan ang ating panalangin sa Diyos. Sapagkat ito'y tanda sa pagharap natin sa Diyos upang tumibay ang ating relasyon sa Kanya. Upang hindi tayo manghina ang ating pananampalataya pagdating ng pagsubok sa ating buhay. At ito rin ang pag-ayuno, hindi lamang sa pagkain o inumin. Ang pagpapasting. Kailangan din natin para di tayo mabuyo sa mga pangkalibutano na butang. Remind tayo ng Diyos, kaya kailangan natin mag-fasting. Ito'y importante sa buhay natin. Sapagkat ito'y nabibigay sa atin ng kalakasan at katatagan sa ating ng pananampalataya. Sa panay ngayon, lalo na pagdating ng Semana Santa, di mawala sa atin na mayroon talagang tayong time magpapasting, pero ang iba natutugunan nila, ginagawa nila. Pero ang iba napapasting nga, pero pagdating sa buhay, di naman ginagawa. Tama? At alam po natin yun. At masasabi natin, kung talagang nagpapasting tayo, dapat isabuhay natin. Isabuhay natin. At yun ang dapat, karapat-dapat sa atin. Na mayroong makikita na pagbabago. Amen? Hindi lamang sa salita, kundi may kasamang gawa. Mga kapatid, ang sabi dito sa Mark 2, verse 21 to 22, ang bagong damit at alak ay sumisimbolo ng ating Panginoong Hesus o ang salita ng Diyos. Bago tayo gagamitin at linisin muna tayo ng Panginoon, babaguhin ng Panginoong Hesus ang ating ugali
at pagkatao. Babaguhin niya ang ating puso, isipan, at espiritu. Kung tatanggapin natin si Jesus as Savior sa ating buhay, ay bibigyan tayo ng bagong puso, ng bagong isipan at espiritu para lalo tayong maging malapit sa Kanya. Amen? At magagawa ng Diyos ang Kanyang kalooban para sa atin kung tayo mag-submit sa Kanya. Kung tayo magpapasakop sa Kanya ng buong puso at pagpakumbaba. Pero, kung tayo ay hindi mag-submit sa Kanya, meaning, lumang damit pa rin. No? Lumang alak ay nandito pa rin sa atin. Tayo pa rin ang sumusunod sa ating gusto o plano. Kumbaga, pakitang tao pa rin ang ginagawa natin. Walang pagbabago. Ganon pa rin ang ating ugali na di maganda. At alam na natin yung kung ano nasa puso natin dahil nakikita naman natin sa ating buhay. At yun, napapaala sa atin ng Panginoon. Kung gusto natin magbago, magpapasakot tayo sa ating Diyos. At hindi pwede pagsamahin ang luma at bago. At lalo na, hindi pwede maglingkod sa Diyos kung luma ang ating pagkatao. Dahil ang luma ay mabilis masira. Tulad ng lumang damit o lumang alak. At hindi mapakinabangan at walang kabuluhan. Amen? Kung gusto natin makita ang pagbabago, ang sabi dito sa 2 Corinthians 5:17. Kung gusto natin makita ang pagbabago, kailangan tayong magpapasakop sa Diyos. Kung tayo magpapasakop sa Diyos, sabi ng Diyos, isa na tayong bagong nilalang. Bagong alak, bagong sisidlan. Amen? At kung tayo makipag-isa kay Kristo, isa na tayong bagong nilalang. At dito, makikita natin ang tunay na pagkatao natin, ang tunay na pagbabago. At dapat makikita po sa buhay natin na bagong alak, bagong sisidlan. Ito po ay reminders sa ating lahat. Amen? At ito po dapat makita sa ating buhay, hindi lamang sa salita, dapat makita natin, ipakita natin sa gawa para masabi natin, isa na tayong bago nilang kay Kristo Jesus na ating Panginoon.